Matagal ko nang inaantay ang sobre na ito, mahigit 2 taon. Yan ang i-share ko ngayon sa video ito, pagkatapos ng intro. Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Miss Gracia is here. At sana palaging may grasya. Ito guys, mayroon akong grasya. Ayan, 3 grasya ang natanggap ko ngayon. Okay, bago kumpisahan ang video ito, gusto ko lang ipaalala na huwag kalimutan pindutin ang subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking YouTube channel. I welcome you all guys. Disclaimer, hindi po ako immigration lawyer or immigration employee. Ang video ito ay based lang sa aking experience sa pag-apply ng IDAS 485 as a K1 visa process. Okay guys, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking timeline kasi mayroong mga nag-comment, kumusta na ang aking green card. Ito na guys ang aking timeline. From the start to finish, based lang sa aking experience as a K1 visa process na nakarating dito sa US. Okay, let's get started. May kodigo ako guys. 3, 2, 1. Okay. June 9, 2022 nung nakarating ako dito sa US. June 18, 2022, nung kinasal kami ng aking napakabait kong asawa. July 2022, no specific date, nung nag-apply ako ng IDAS 485, Permanent Residence or Adjustment of Status, IDAS 765, Application for Employment Authorization, IDAS 131, Application for travel documents. And July 14, 2022, USCIS received my application. Ito ay concurrent filing guys kasi 3 application. Ayan, and then August 3, 2022, I got request for evidence ORFE. Ayan. And then, August 10, my biometrics scanning. Kahit mayroon akong RFE guys, ay nag-proceed pa rin ako sa biometric scanning. Ang RFE pala na hinihingi sa amin guys ay yung nakapangalan sa aming dalawa. Kagaya ng bank statement, yung sasakyan, ganun. And then, June 8, 2023, case closed. Card was delivered to me by the post office. Pero 2 lang ang na-approve dito guys. Ang aking application sa IDAS 765, Application for Employment Authorization, at saka IDAS 131, Application for Travel Documents. Ayan, nung natanggap ko na ang aking Employment Authorization card o combo card ay nag-apply agad ako ng SSN. Pero sinamahan ako ng asawa ko kasi hindi ko alam ang pasikot-sikot dito. June 12, 2023, application for Social Security number. And then after 1 week, I got my temporary SSN number. Kasi importante ang SSN number guys. Hindi tayo makapag-apply ng trabaho kung wala tayong SSN. Kahit mayroon tayong work permit o combo card, hindi pa rin nila tayo tatanggapin. And then, July 5, 2023, nag-apply ako ng trabaho. And July 12, 2023, sa awa ng Diyos, natanggap ako sa trabaho.
And then, April 16, 2024, I got second time RFE, guys. So, pre-provide na naman namin ang RFE na hinihingi ng USCIS. Ito guys, mayroon akong copy just in case kung mayroon akong interview, mayroon akong dadalhin. Ito yung RFE na sinubmit namin ay yung nakapangalan sa aming dalawa, kagaya ng sasakyan, latest pictures with landmark, family pictures. Pero ito yung sinubmit namin guys. Ang picture na to ay kasama ang pamilya ni David. Ni-screenshot ko ito sa Facebook kasama ang mga comment. At saka yung mga comment guys ay siguraduhin na puro English. Kung mayroong Tagalog, ganun, kailangan may translation. Ayan, ito pa. Tapos, yung tax. At saka yung insurance naming dalawa. Yun ang sinubmit namin na RFE. And then, August 21, 2024, I got email from USCIS. Ang sabi dito ay, we have taken an action on your case. Sign in to your account to view the case status. Ayan, so naglogin ako sa aking account sa USCIS. Pag-scroll kong pataas na ganun, nakita ko, case approved. Tapos nakaisip ako, totoo kaya to? Tapos binasa ko, on August 21, 2024, we approve your Form I-485 application to registered permanent residence or adjustment status. Ayan, Diyos ko, nahimasmasan ako guys. Lahat ng kaba natanggal. Hindi ko na ma-explain kung ano ang nararamdaman ko, masaya. Parang natanggal lahat ang stress guys. And then, August 26, card was produced. Ayan, good news, wala akong interview. Finally, I got this mahiwagang envelope. Mahiwaga. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Ayan, ito ay galing sa USCIS. Ito naman ay Social Security Administration. Ayan, bubuksan ko mamaya guys. At saka ito ay galing din sa USCIS. Ayan, eto na. Magkaalaman na kung ano ang laman ng envelope na ito. Okay, unahin natin ito. Ay, ito yung aking SSN. And then, my second, this one is from USCIS. Tignan natin kung anong laman. Mahiwagang papel. Ito ay I-797. Notice of action. Ay, importante ito guys na documents. So, I just put it back in the envelope. At ito na ang malaking envelope. Ito na siguro ang aking inaantay.
Ay, eto na guys, ang mahiwagang green. In 25 months and 7 days. Finally guys, nahawakan ko na. Oh Lord, thank you Lord. Thank you Lord. Ayan. Ito na guys ang aking card. Ganyan na lang. Kasi bawal ipakita. Paalala lang po, ito ang importanteng gawin natin kung matanggap natin ang ating green card. I-check natin kung tama lahat ang ating informasyon na nakalagay sa card. Okay. United States of America Permanent Resident. Surname, given name, country, category F1, birth date, residence since 8/20/2024, card expire 8/20/34. Totoo ba ito? Hala ka? Yes! I got my 10 years now. Kahit matagal kong inantay guys, ay sulit naman. 10 years bago ma-expire ang aking green card. Yeah! Sobrang happy ko guys. Sobrang happy namin dalawa ng asawa ko. Ang dami naming pinagdaanan. Tapos mayroon akong pamphlet. Welcome to United States. May pamphlet at saka ano ito? Ito pala, ito ang lalagyan ng card. Ayan, dito pala ilagay para hindi masira. Okay, hanggang dito na lang guys. Ang masasabi ko lang sa mga kaparehas ko ng status na case is actively reviewed by USCIS, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magpanik. At kung mayroon kayong RFE, aksyonan nyo kaagad o i-provide nyo kung anong documents ang hihingiin sa'yo ng USCIS. Para sa ganon ay ma-approve din ang iyong case. Ilagay ko dito sa screen ang iba pang video na pwede nyong panoorin sa aking YouTube channel. Ayan guys. Thank you! At kung mayroon kayong tanong, comment below. I respond if I can. Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye! Thank you for watching.